Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 3 ng Enero 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:15 ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa sinasabi o proposal ni Robin Hood Padilla na sunugin yung mga 1,000 peso bill o kaya i-demonetize. Yan po, yan po ang sasagutin natin o pag-aaralan natin. Ang title ko po ngayon ay Robin Hood Padilla Proposal to Burn and Demonetize the 1,000 peso bill. At yung 1,000 peso bill pa ay yung ginawa nung kwan lang nung kamakailan lang yung bago. Yung bagong 1,000 peso bill. Aywan ko kung 5 taon yun na sinasabi niya na dapat sunugin o kaya i-demonetize. Ibig sabihin, babawiin, kukunin ng bangko para at a certain point of time, wala ng value. Ang masasabi ko lang dyan, hindi siya nag-aaral Hindi niya inaaral o hindi siya nagtatanong, hindi siya nagre-research. Yan po basta palagay ko narinig niya yan kay Duterte. Opo. Pero hindi nila inaaral. Opo. Walang pag-aaral na naganap. Basta yun lang ang gusto nila. Opo. Na sunugin yung pera at saka i-demonetize. Ang purpose nila ay para hindi magamit. Yan po ang purpose nila. O mabaliwala yung pera kung itinatago man nila. Yun ang purpose nila Ngayon ay sige, i-discuss po natin Bakit sinusunog ang pera? Opo. Ang pera po, sinusunog talaga yan. At ang nagsusunog niyan ay ang Bangko Sentral. Mayroon po akong tiyuhin na nagtrabaho diyan na parang security siya Security. Pero diyan na siya nag-retire. Yan ang trabaho niya simula nung bata pa ako. Yan ang trabaho niya. Pero ito po ay dating guerrilla. Medyo may edad na kasi Dating guerrilla ng yung lumaban sa Hapon. Pero nung pagkatapos ng gira, ang napasukan niya ay security guard. Yan nga, sa Central Bank. At kasama siya doon sa sumusunog ng pera. Kaya ikinikwento niya sa akin yan Bata pa ako. Na yung mga pera na punit-punit na o malabo na o gula-gulanit na, binibilang yang kanya ng Central Bank at sinusunog para palitan ng bago. Yun ang sinasabi niya sa akin. Ngayon, ay bawal po magsunog ng pera o magsira ng pera kasi yung pera ay pananagutan po yan ng gobyerno ng Pilipinas. Opo. At sa dolyar po, sa dolyar ay kaso wala akong wala akong pera dito na wala akong pera na
Akala ko nga may piso ako eh. Wala pala. Sa dollar po, ito po $100 po yan. Ayan, $100, ayan. Yan, ano? Ay, ang mababasa po natin dito, ay yun na nga, sinulat ko dito, ay ito ay gagamitin sa pangbayad ng anong utang, private o public. Yung po nakasulat sa dollar. Kaya hindi pwede itong baliwalain eh. Kasi nga, pambayad po ito eh. Ang pera po ay pangbayad at ginagarantiyahan po yan ng United States of America. Opo. At doon nga sa pera natin, ang alam ko ang nakasulat doon ay ito ay pananagutan ng Republika ng Pilipinas o ng gobyerno ng Pilipinas. Opo. At yun din ay ino-honor din yan sa lahat ng bansa. Magdala ka ng pera, ipalit mo sa ibang bansa, pwede, ino-honor kasi nga ay pananagutan po ng gobyerno ng Pilipinas eh. At palagay ko halos lahat ng pera ganun ang nakasulat. Mayroon din akong pero hindi mabasa eh kasi nga ay real eh. Mayroon din akong yuan, yung sa yung nagpunta ako ng China. Kumuha din ako ng mga pera ng yuan. Tinatago ko. Pumunta rin ako ng Canada. Ay pinadala ako ng kumpanya ko dito. Kumuha din ako ng pera doon, pero lang mga $5 lang ng Canada. Halos lahat po ng bansa na pinupuntahan ko, katulad ng Saudi Arabia, nagtatago ako ng pera para yung as a yung remembrance, yun po Ngayon ay hindi po pwedeng basta-basta na lang sunugin yan. Kakasuhan ka. O punitin mo yan o sirain mo, ay kakasuhan ka. Ngayon, sinabi ko na bakit sinusunog ang pera? Kasi nga hindi lanot-lanot na eh. Kaya pwede. Pero papalitan ng bago. Ngayon, okay, ay hindi nga alam ito siguro ni Robin Hood Padilla eh. Ang pera po, hindi basta-basta iniimprinta yan. Hindi basta-basta. Ang pera ay kung ilan ang value ng Pilipinas. Kung ilan ang property o kukumputin po yan eh. Yun lang ang iimprinta. May value kasi. Lahat ng bagay sa mundo may value. Nilalagyan ng value. Ngayon, yun lang ang dapat mag-circulate na pera. Yun lang po Pero nga, ay maraming OFW, maraming nagpapadala, ay hindi naman natin sila masisi. Nagsisirkulit po yan sa Pilipinas. Kaya, dumadami ang pera, nagiging yung value ng piso bumababa. Kasi nga ang dami ng pera eh. Ipagpalagay lang, hindi ba? Mayroon kayong kapitbahay na gusto mong bibilhin nyo yung lote niya. Hindi ba? Gusto mong bilhin, ay marami kayo na nasa abroad, ay tataasan niya ang lote niya, tataasan ang presyo. Ganun lang po yan, kasi marami nagsisirkulit na pera. Ay, kaya nga po, pababa ng pababa ang value ng pera natin kasi ang daming OFW po eh. Nung bata ako, iilan lang yang OFW. Ang palit noon ng dollar, nung bata ako, yung may isip na ako, inabutan ko 4. $1, 4. Pero, aywan ko lang, pero nung wala pa akong isip, kasi ay siguro 3 years old ako o 4 years old, ay naabutan ko pala times 2. Opo, times 2. Times 2 ang dollar. Kasi nga ay iilan lang ang abroad doon eh. Ay iilan lang ang US Navy, hindi ba? Yan lang ang pinanggagalingan ng dollar noon eh. Yan mga US Navy. Ayan po
Ngayon, bakit pwede i-demonetize ang pera? Kasi dalawa yung gagawin o dalawa yung proposal niya i-demonetize at saka sunugin. Ngayon, pinaliwanag ko na bakit bumababa ang value ng pera. Kasi nga, dumadami yung pera na nagsisirculate. At hindi natin maiwasan yan. Buong mundo po ganyan Ngayon, bakit pwede i-demonetize ang pera? Okay. Ang demonetization po, ginagawa yan dahil sa regime change. Opo, sikat lang yan para magpasikat. Maalala ko, noong panahon ni Cory, pinagtatanggal yung bagong lipunan na pera. Panahon po ni Cory yun. Ngayon, ay bakit tinanggal? Ay ayaw niyang makita ng mga tao yun yung bagong lipunan. Pero it takes 10 years ata bago natanggal lahat. Opo, aywan ko lang kung 7 years bago matanggal ang lahat. Bago hindi na tuluyang tanggapin yung pera na may tatak na bagong lipunan at pinalitan. Ang ipinalit ay yung 500 na si Ninoy Aquino na gusto nilang tanggalin nung panahon ni Duterte. Gusto nilang tanggalin yun si Ninoy Ay mahihirapan po Kailangan may valid reason ka Yun nga, regime change. At noon pa ginagawa niyan sa Romans. Sa Romans, pag nagbago yung mga emperor, pinapalitan agad yung pira. Yung mukha ng emperor ang inilalagay doon sa pira. Para nga sumikat tinanong kasi ni Jesus Christ kanino bang litrato yung daan dyan? Ay kay Caesar, sabi nila. Ay ibigay nyo kay Caesar kung ano ang kay Caesar. At ibigay naman sa Panginoon kung ano ang sa Panginoon. Hindi ba? Pero ngayon, ay bakit mo papalitan ang pira na wala na bang regime change? Hindi ba? Ganun po yan. Talaga pong ginagawa yan. Pero there must be a reason. At saka it takes, yung nga sinasabi ko, it takes 10 years. Kahit na sabihin mo ngayon yan, ay hindi magiging epektibo yan. Ay paano yung mga lumabas ng bansa na dala-dala yung pira nila ipapalit nila sa ibang bansa, bibili sila ng bahay doon. Kawawa sila kung isang araw o isang taon lang na sasabihin na sa isang taon hindi natatanggapin yan, kawawa Kaya nga po ina-announce yan para bigyan ng lahat ng tao na isubmit na sa central bank yung mga bagong lipunan na piso bill. Binibigyan po ng pagkakataon. Kaya it takes 7 years or 10 years bago tuluyang hindi natanggapin. Kawawa yung mga tao na may daladalang pira sa ibang bansa na may bagong lipunan noon tapos isang araw lang hindi natatanggapin. Ay, nasaan naman ang kwan yan? Nasaan ang yung righteousness? Wala Hindi ba? Nasaan ang yung justice? Hindi ba? May dala-dala kang pira. Ay tapos sasabihin lang na wala na yan, walang value yan. At nangyayari po yan. Kaya nga po, alam kong sabihin dito kung ano yung gusto kong sabihin At nangyayari po yan. Nawawalan po talaga ng value ang pera kung sinalakay ang isang bansa. At natalo. Ganun sa Kuwait noon. Nasa Saudi ako noon Nung sinalakay po ang Kuwait ng mga Iraqis. Isang araw lang isang gabi lang sinalakay. Ngayon, yung mga Kuwaitis pumunta ng Saudi Arabia. Yung iba, dala-dala yung pira nila. Ay hindi na ina-accept yung ginto, pinambibili nila ng mga pagkain nila. Mga ginto lang. Pero yung dinar, yung Kuwait dinar, hindi na ina-accept kasi nga wala na silang gobyerno. Ay ano ang nakasulat dyan? Ay ito ay pananagutan ng gobyerno. Hindi ba?
Doon sa pira natin, ay ewan ko, basahin nyo yung pira dyan ng piso. Alam ko, ganun ang nakasulat eh. Ito ay pananagutan ng gobyerno ng Pilipinas. At dito sa Amerika ay ito nga dollar binasa ko, ito gagamitin ito sa lahat ng pagkakautang. Hindi ba? Yun ang nakasulat dito sa dollar. At lahat ng dollar po, ganyan. Pwedeng gamitin ito sa pagbayad ng utang. Ayan nga, ay kung natalo. Hindi ba? Kung sinakop ng ibang bansa ang isang bansa, adi walang value yung pera niya, ayan nga, kaya hindi tinatanggap. Sa isang araw lang yan. Pwede yun. Pero nung pinalaya na ang Kuwait, pinalaya na yan eh ng desert storm. Aywan ko kung 2 taon lang sila under sa Iraqi eh. Pinalaya agad sila. Yun, tinatanggap na yung Kuwait dinar nila. Ayan po, para maintindihan nito ni Robin Hood Padilla na mali yung proposal niya. Hindi ba? At hindi niya alam ang sinasabi niya. Hindi siya nagtatanong, hindi siya nagre-research. Ano ba yung sinasabi niya? Sunugin? Ay, kakasuhan ka. Ang nagsusunog lang po ay ang Central Bank. At bakit nila sinusunog? Kasi nga hindi na magulagulanit na. Opo. At bakit naman demonetize ang pera? Ayun nga, ay regime change po yan eh. Doon lang yan para tanggalin yung pagkasikat. Hindi ba? Sikat kasi kung ang pangalan mo ay nasa perang papel. Sikat ka eh. Ayan po. Kaya nga ganyan. Pinapalitan nila. Binibili nga po yan ng Bangko Sentral eh. Binibili nila at nag-a-announce ang noon, ang Philippine National Bank doon nag-a-announce na lahat ng pira ng ganito isubmit na dito sa amin at papalitan namin yan. Ganun eh. Hindi ba? To give time to collect all the money. Yung i-demonetize nila. Kasi kung hindi mo ma-demonetize lahat o makuha lahat, unfair po eh. Hindi ba? Mayroon nga akong alam eh, itinatago niya yung pira eh, ay dahil daw ayaw niyang gastusin. Kasi natatakot siya dun sa anak niya na hanapin pag uwi. Pero nga ay yun, nabaliwala. Dahil nga ay na demonetize. Pati yung mga chiki na pinapadala, yung mga chiki ay aywan ko kung money order yan o ano, hindi rin niya pinasukli. Sabi niya, ayaw kong ipasukli yan kasi nabubuhay naman ako kanya. Nawala yung chiki, sabi niya. Pagdating ng anak niya ay wala ng value. Yung mga chiki na pinapadala. Ayan po ang kwento, hindi ba? Ngayon, inuulit ko lang na ito si Robin Hood Padilla, mali po ang nilalakad niya eh. Mali. Opo. Napakalaking mali yan. Ay ito. Kumuha ako ng Biblia. Yung verse sa Biblia. Bakit ba nagiging devalued ang pera? O bakit nagiging baliwala ang pera? O nawawalan ng value? Ay gusto niya sunugin, hindi ba? At saka ito, i-devalued siguro o i-demonetize. Pero ang demonetize kasi totally tatanggalin eh. Ito na, sa Isaiah chapter 1, verse 21 hanggang 25, ito po ang reason bakit nagiging walang value ang pera ng Pilipinas. Opo, ito ang reason at hindi po natin talaga kayang labanan ito eh. Kasi Isaiah pa ito eh. Sinulat na kay Isaiah. At palagay ko noon, wala pang papel na pera. Puro coin o puro
silver or gold o yung pinagsasama nila. Hindi ba? Ang means ng kwan noon, yung pag-barter o yung pagbili ng mga ari-arian ay silver and gold. Hindi ba? O ito na. O, see how the faithful city has become a prostitute. Remember, ang tinatalakay dito, bakit nadidevalue ang pera ng isang bansa? See how the faithful city has become prostitute. She once was full of justice, righteousness used to dwell in her, but now murderers. Ayan po ang reason. Hindi ba? Yung dating faithful city, ang nakasulat dito, ay naging prostitute. Oh, ayan, ano? Kung ano-ano na mga nilalakad, kung ano-ano na ang gusto sa buhay. Ganyan kay Robin Hood Padilla, gusto niya sunugin ang pera. Ay hindi naman ikaw ang central bank eh. Ayan po, no? See how the faithful city has become a prostitute. She once was full of justice. Dati may justice. Ito nangyari po ito sa mga Israel noon eh. Dati may justice, may righteousness used to dwell in her, but now murderers, naging murderers. Ayan po, hindi ba? Ano ba ang pinagagawa ni Duterte, hindi ba? Nagpapatay ng mga tao. Hindi ba? Oh. Ay, your silver has become dross. Ang ibig sabihin ng dross, wala ng value. O, yung silver mo, naging parang, yung impurity ng silver o impurity ng gold na itinatapon yan. Waste matter. Your silver has become dross. Ibig sabihin, hindi pwedeng pambili. Ang ibig sabihin yan, ang sinabi lang dito ay parang naging waste o yung impurity ng isang gold o kaya yan nga, yung silver. May mga impurity kasi yan ay itinatapon yun. Your silver, your choice wine is diluted with water. Pati yung alak, hindi ba? Yung alak ay mapait na kasi nga nahaluan na ng tubig o kaya na-expire na. Yung pang ibig sabihin yan, wala nang kwenta, hindi ba? Oh. Your rulers are rebels. O ayan, sinabi dito, mga rebelde. Ay saan po rebelde? Ay rebelde sa palatuntunan ng Diyos. Huwag kang papatay, hindi ba? Huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalon niya. Ang mga leaders kanya ay ayaw nang sumunod sa Diyos. Rebelde nga ang tawag po dyan, yan ang mga totoong rebelde. Yan po ang mga totoong rebelde. Pero yung nilalakad lang ang righteousness, hindi po mga rebelde yan. Hindi mga rebelde. Yung nilalakad nila ang kanilang mga karapatan, hindi ba? Hindi po mga rebelde yan. Ang mga totoong rebelde ay rebelde sa Diyos. Pero nga, dahil sa propaganda, na-twist nila Ang sabi nila ay yung MPA ay rebelde. Hindi po. Hindi mga rebelde yan. Ang mga totoong rebelde ay yung ayaw sumunod sa palatuntunan ng Diyos o sa utos ng Diyos. Huwag kang mangangalon dya. Yan po ang totoong rebelde. Na parati kong sinasabi dito, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, o igalang mo ang iyong magulang, hindi ba? O, you shall have no other God. O, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Ay kung sumasamba ka, ay katulad nga yan, si Kibuloy, hindi ba? Inaangkin niya, hindi ba? Inaangkin niya na siya ang appointed son ng Diyos Ay di rebelde yan. Hindi ba? Rebelde po yan. At yan po ang nagpabagsak sa kanila ni Duterte. Ay nilalabanan nila ang Diyos Rebelde yan. At ito, isama na rin natin ito si Robin Hood Padilla. Kasi gusto niya palang sunugin, hindi ba? Ang pira. Rebelde yan mga ganyan. May palatuntunan po ang Central Bank patungkol dyan. Magbasa ka, hindi ba? Kawawa ang maniniwala sa iyo. Magbasa ka. Mag-research ka. Kawawa kasi ang mapapaniwala mo
Oh, Robin Hood Padilla, makinig ka. Hindi ba? Kawawa. Oh, sunugin ang pira. Bakit susunugin yan? Pinaliwanag ko na kanina, kaya medyo matatagalan po ako dito. Partners with thieves. Ayan po, hindi ba? Ang mga leaders natin ay partners with thieves. Oh, sila, hindi ba? Ngayon, yung flood control, hindi ba? Oh, ay nako po, ay bilyon na pala ang ninanakaw niyan hindi ba? Noon, nabilanggo yung tatlong senador, nabilanggo, milyon lang po yun. Ay ito, bilyon na po, Ayan nga, kasi nga, yung leaders natin naging partners with thieves. Ayan po, they all love bribes. Oh, gustong-gusto nila ang mga lagay, hindi ba? O yung mga suhol, hindi ba? Tumatanggap ng suhol. Ay pati ata itong mga pati itong mga Supreme Court Justice natin Kaya walang mangyayari talaga sa gobyerno. Pag pati ang Supreme Court Justice ay tumatanggap ng suhol, diyan galit-galit po ang Diyos. Pag yan na ang tumatanggap ng suhol, ay mabuti pa ang mga ang mga politiko dahil nagpapakain sila tuwing eleksyon nagbibigay sila ng pira. Ay kung ang judge naman hindi naman nagpapakain yan walang ang constituent yan ay bakit sila tatanggap ng suhol? Hindi ba? They all love bribes and chase after gifts. Ayan, gustong-gusto din nila ang mga gifts, hindi ba? They chase after gifts. They do not defend the cause of the fatherless, the widows. Binibilanggo pa nila ang mga widows, hindi ba? Hindi nila dinidipinsan ang mga fatherless. Pinapatay pa nga nila tinutukan nila Yung mga yagit, hindi ba? Yung inaakala nila na mga adik. Ayan po, hindi ba? Kaya nga bumababa ang value ng piso. Ayan po. Kasi nangyari po yan the widow's case does not come before them. Therefore, the Lord, ayan po, therefore, the Lord Almighty, the Mighty One of Israel, declares, I will bend my wrath on my foes. And avenge. Ayan, mag-a-avenge po ang Panginoon. Myself on my enemy. I will turn my hand against you. I will thoroughly purge away your dross. Yung mga kwan yan yung dross na yan, kwan yan mga walang kwenta yan pero yan nga, pira. Yung nga, coin yan coin na wala ng value. And remove all your impurities. Jeremiah 6:30. They are called rejected silver because the Lord has rejected them. Ayan po. Bakit nawawalan ng value o patuloy na nawawalan ng value ang pira ng Pilipinas? Kasi nga ganyan. Kung ang mga leaders natin ay yun nga, tumatanggap ng suhol, ganyan, mga rebuilde, hindi ba? Rebuilde sa palatuntunan ng Diyos, hindi doon sa NPA, hindi, wala namang kwan yung NPA, Ginagawa lang nila ng kwan yan. At nung panahon ni Marcos, ganyan nga para ideklara ni Marcos na kwan lalabanan niya para hindi siya matanggal sa serbisyo. Mayroon siyang nilalabanan. Ganun lang po yan Pero ang katotohanan dyan ay kahit namang sinong tao, kung agawan mo ng lupa o patayin mo yung mga kamag-anak niya, ay lalaban talaga yan. Mag-organize sila yan para idepinsa nila ang kanilang sarili. Ganun lang po yan. Pero nga, ang sasabihin naman ng propaganda ay mga rebelde. Ay sinabi ko na nga saan ba ang tunay na rebelde? Rebelde po sa palatuntunan ng Diyos. Period po ako dyan. Hindi sa kung ano ang gusto ng tao. Hindi ba? Ayan mga palatuntunan ng tao equal lang yan Pansamantala lang yan wala namang nilalakad dyan Hindi ba? Wala din nangyayari dyan. Ay si Cayetano nga noon
ayaw niya ng corruption, hindi ba? Ayaw ng corruption. Nilabanan niya si Gloria Macapagal Arroyo, ay pero ngayon, nai-involveman siya. Ganun lang po ang tao eh. Ganun lang po yan. Pag sila na nakaupo, ay ayan na nga, magiging corrupt na. Kaya, iyon ang katotohanan dyan. Unti-unti, yung value ng pera natin ay bumababa ng bumababa. Ayan po. Kasi parusa po ng Diyos yan Parusa. Nagiging alipin nga ang mga tao Nagiging alipin ng ibang bansa. At yan ang nangyari sa Israel noon. Nung ito nga, nawalan ng value yung mga pira nila kasi nga ay under na sila ng mga Babylonians. 70 years. Under sila ng Babylonians. Sinakop sila ng Babylonians. Ano ang value ng pira nila? Wala. Pinutulang nga sila ng dila painga, ilong Yun ang parusa sa kanila. At after that, 70 years din, hinawakan sila ng Assyria. Hindi nga sila nakarecover yan Yang Israel Hanggang dito sa panahon ni Jesus Christ, wala na. Under naman sila ng mga Romans. Kasi nga ganyan, yung silver nila naging dross o naging walang value. Yung pera nila ay simple, kung wala kang gobyerno, hindi ba? Kung wala kang gobyerno, wala nang value ang pera mo, hindi ba? Ayan po Kaya nga ito ay hindi alam ni, at saka may mga attorney naman yan, hindi ba? Sa opisina niya, bakit hindi siya nagtatanong? Ako, hindi naman ako attorney, engineer po ako, mechanical engineer at saka electrical engineer dyan sa Pilipinas. Pero alam ko po ito kasi inaaral ko Nagtatanong-tanong din ako, binabasa ko, hindi ba? Ay magtanong siya, hindi ba? Sa mga staff niya, ng mga attorney, alam ko may mga attorney yan sige po at hanggang dito na lang po at sana may natutunan tayo at dalahin ko po sa Panginoon na sa ating pakikinig po ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.